Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang pagguho ng tulay sa Santa Maria Isabela na ikinasugat ng 6 na tao. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo nitong nagdaang weekend. Office of Civil Defense patuloy ang pagtulong sa mga ahensya at sa lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Pagbuo sa National Task Force for Volcanic Eruptions, sinisimulan na ng Office of Civil Defense. Heat index o init na mararamdaman ng katawan posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius. At OCD Eastern Visayas nagbukas ng pintuan sa mga gustong mag-apply bilang maintenance support. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagguho ng bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa bayan ng Santa Maria Isabela noong nakaraang linggo na ikinasugat ng 6 na tao. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, pinatututukan ng Pangulo ang insidente at pinapanagot din ang sinumang mapatutunayang may kakulangan na matiyak na matibay ang tulay. Nais ding malaman ng Pangulo kung may bahid ng korupsyon ang proyekto at kung substandard na materyales ang ginamit sa tulay na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso. Sinimulan ang proyekto noong 2014 at 2 buwan pa lamang natapos ang retrofitting. Tanging mga maliliit na sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay. Ayon sa DPWH, sinusuri na ng mga eksperto mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction ng DPWH Central Office ang tulay. Ayon sa ulat, gumuho ang third span ng arkong tulay na nasa bahagi ng bayan ng Cabagan nang dumaan ang isang dump truck na may kargang mga bato na nasa 100 tonelada ang bigat. Ang tulay ay may 900 at 10 metrong haba at 12 arc bridge. Tinukoy din ng DPWH ang RD Interior Junior Construction na contractor ng tulay. Ito pala, nagkausap kami ni Pangulo kahapon regarding this. Ito talaga ay papaimbestigahan. Okay, kung may bahid man ng korupsyon. Sa nangyaring ito, mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon, kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Ayan, dapat panagutin yan. Pangulo. Oo. Okay? Lalo na kung may bahid ng corruption. Kasi una mong thinking, oo nga, bakit parang ang dupok or ang hina, tuloy pa naman yan. Considering 1.2 billion pesos. Yes, hindi ba? So titignan yan. Yan naman ay ngayon iniimbestigahan, pinapaimbestigahan na sa DPWH. Ano talaga yung cause? Anong problema? Sinong kontraktor? Sinong dapat managot? Sino? Sa lahat, Malamang, hindi lang naman ito isa. So, kailangan natin imbestigahan to. Pero pag nalaman natin kung sino ang mayroong pagkakamali dito at may bahid nga ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon, may mananagot. Ay dapat may May makulong. managot. Yun. Makulong, hindi lang ito. Kasi ordinaryong kaso. Hindi lang ordinaryong kaso. Samantala, sinimulan na ng Office of Civil Defense ang pagbuo sa task force na tututok sa pagtugon sa mga problema at issue kaugnay sa mga bulkan. Aminado si Undersecretary Nepomuceno na tumatagal ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon na nasa 3 buwan na ng pag-aalboroto. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, bubuo sila ng National Task Force for Volcanic Eruptions. Kinabibilangan ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of the Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways, ang pulisya at militar at maging ang Philippine Coast Guard.
At the minimum po, dapat nandyan of course ang DILG kasi importante yung mga LGUs talaga sila apektado. At ang DPWH dahil po sa mga pag sakaling ililipat sila panibago, hindi lang po kalye o tulayan. Yung ibang utilities, ibig sabihin kuryente, tubig, maaring eskwelahan na naman po o clinics. So DPWH nandyan po yan. Ganito po kasi iba po dapat ang itsura or design ng evacuation centers para sa bagyo at sa bulkan. Kasi sa bulkan, tatagal po talaga eh. At ang iba pang ahensya, siyempre dapat involved ang DENR dahil po pati ang DOST, lalo ang PMOLS at iba pa hong ahensya na importante bilang support group. Kagaya po ng PCO, siyempre sila po ang tulungan po kami doon sa information dissemination, ang Armed Forces of the Philippines at other uniform services kagaya po ng PNP at ng Coast Guard pag kinakailangan po. Kahit po walang dagat doon, kailangan namin Coast Guard pag emergency delivery. NDRRMC kasi 41 national government agencies yan. Hindi naman po lahat kailangan maabala o tumutok dito. Pinipili lang po natin, pinili po namin ang irerekomenda namin sa Pangulo kung sino po yung mga dapat magbalangkas ng magiging long-term redevelopment plan. 3 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 na oras nitong Sabado. Umabot sa 3 minuto hanggang mahigit 2 oras ang haba ng paglalabas ng abo. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 24 na volcanic earthquakes kabilang ang 3 volcanic tremors na may habang 3 hanggang 2 oras. Wala rin patid ang pagsingaw ng asupre na may 150 metro ang taas at may kasamang manakanakang pag-abo. Umabot sa 2,756 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS ngayong araw, naitala ang siyam na volcanic earthquakes, 1,996 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga at may pamamaga pa rin sa bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado ng bulkan kaya patuloy ang paalala ng PHIVOLCS na posible pa rin ang pagsabog at pagbuga ng lava. Hindi po tumitigil ang Office of Civil Defense sa tulong ng mga ahensya at ng lokal na pamahalaan sa pag-agapay sa mga pabilang na apektuhan ng Bulkang Kanlaon at nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation center. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Maya't-maya'y inaalam ng Regional Incident Management Team ng Office of Civil Defense, Region 6, ang kalagayan ng mga bakwit sa mga evacuation centers sa mga syudad at bayan sa palibot ng Bulkang Kanlaon. Ito'y upang matiyak na ligtas, maayos, maalwan at naibibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa evacuation center sa La Carlota City, nakasilong ang may 44 na pamilya o 152 individual mula Sitio Maila, Barangay Maraal. Ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng almusal, habang ang pamahalaang probinsya naman ang nagbibigay ng tanghalian at hapunan para sa mga bakwit. Patuloy din ang pagsasaayos ng evacuation center tulad ng pagpapatibay ng rafter o tukod ng mga bubungan upang hindi pasukin ng ulan. Mahigpit din ang bilin sa mga manggagawa na ingatang umabot ang welding sparks sa mga modular tent. Nasa 244 na pamilya naman ang nasa evacuation center ng Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Ang lokal na pamahalaan at probinsya ang nagbibigay ng pagkain sa mga bakwit. Sa Don Felix Robles Elementary School sa La Castellana pa rin, tinitiyak na maayos ang drainage system sa evacuation center para matiyak ang malinis na paligid at walang magkasakit sa mga bakwit. Magana ring balita dahil tuloy ang paghahanap buhay ng mga bakwit. Nakakapag-ani at nakakapagbenta rin ng mga gulay ang mga bakwit tulad ng kalabasa, kamote, saging at iba pa upang may maipantawid sa pang-araw-araw. Sinisiguro rin ang atensyong medikal sa pamamagitan ng teleconsultation sa mga doktor, pagkuha ng blood pressure at blood sugar check-up ng mga bakwit. Kasama ang Philippine Army, umagapay din ang RIMT sa pamimigay ng food packs mula Pontevedra Covered Court patungong munisipyo ng La Castellana. Pinangunahan din ng RIMT kasama ang Bago at Silay City CDRRMO ang delivery ng tent mula Pontevedra Covered Court. 100 tent naman ang na-deliver sa Bago City habang 100 tent din ang ipadadala sa Silay City. Nasa 5,400 GI sheet naman ang na-deliver sa La Castellana.
Tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Canlaon at pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental ang responsibilidad sa operasyon ng Mount Canlaon sa buong isla. Ito'y matapos ipasa na ng Department of Social Welfare and Development Region 7 ang Disaster Response Management kasunod ng serye ng pagpupulong kasama ang LGU at provincial government noong nakaraang linggo. Mula nang pumutok ang bulkan noong Disyembre, ang Canlaon City LGU at DSWD Region 7 ang sumuporta sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan. Ayon kay DSWD Region 7 Director Charlene Marie Lucero, hindi naman ito masasabing full turnover. Binibigyan lang ng pagkakataon ng lalawigan na pamahalaan ang mga evacuation camp sa paghahanda sa isang posibleng exodus o malawakang paglikas. Kritikal ang papel na gagampanan ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan sa operasyon sa mga evacuation center oras na maganap ang malakas na pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kaya naman sinanay na ang mga tauhan ng LGU sa Canlaon City. Kumpiyansa naman ng DSWD na sapat ang kakayahan ng probinsya sa disaster response operation sa pagtugon sa kalamidad. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Central Visayas ang All-Hazard Incident Management Team Training para sa Department of Education Cebu City Division Disaster Risk Reduction and Management Focal sa Cordova, Cebu mula Pebrero 21 hanggang 25. Itinuro sa lumahok na IMT members ang tamang kaalaman, kakayahan at pananaw para maging epektibo ang grupo at magkaroon ng tamang koordinasyon sa pagtugon sa mga sakuna. Dinalakay rin sa training ang sistema na mag-oorganisa ng mga tungkulin at mga tauhan para sa on-scene management ng mga operasyon sa panahon ng emergency. Inalis na ng Pag-asa sa listahan ng mga pangalan ng mga mapaminsanang bagyo na nanalasa sa bansa noong 2024. Iniretiro na ang mga pangalan ng mga bagyong Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pepito. Karaniwang iniaalis ang pangalan ng mga bagyo sa 4-year rotating list kapag nakapagtala ng mga nasawi na hindi bababa sa 300 individual. At pinsalang aabot sa 1 bilyong piso base sa opisyal na tala ng Office of Civil Defense. Hango naman sa reserve list ng Pag-asa ang mga pangalang ipinalit. Ito ang Amuyaw, Edring, Josefa, Kidul, Lekep, Nanolay, Onos at Puwok. Ayon sa Pag-asa, ang 2024 ang may pinakamaraming decommissioned names mula ng pangalanan ng mga bagyo noong 2021. Gagamitin ang 8 bagong pangalan ng bagyo sa 2028. Narito naman ang listahan ng mga pangalan para sa mga bagyong papasok sa bansa ngayong 2025. Habang may 10 auxiliary names na gagamitin kung lalampas sa 25 ang bilang ng mga bagyong papasok sa bansa. Samantala, posibleng maging bagyo-free ang buong Marso o isa ang mamuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Sa kabila ng patuloy na pag-iral ng ilang weather system sa bansa tulad ng shear line, amihan at easterlies. Base sa monthly climatology track, maaaring tahakin ng bagyo ang Visayas, Mindanao patungong Palawan. Posible ring mag-recurve palayo sa kalupaan. Tatawaging Auring ang unang bagyo ng taon. Kaysa ang Office of Civil Defense sa paggunita ng Fire Prevention Month. Unang itinalaga ang Marso bilang Fire Prevention Month noong 1966 sa bisa ng Proclamation No. 115A na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Bunsod na rin ito ng dami ng naitatalang sunog tuwing tag-init. Layon ng proklamasyon na palawakin pa ang kaalaman ng publiko kaugnay sa fire safety at pag-iwas sa sunog. 1986 naman nang muling ideklara ang Marso bilang Fire Prevention o Burn Prevention Month sa bisa ng Proclamation No. 360. Ngayong taon, pinaaalalahanan ng OCD ang lahat na maging maingat, maging ligtas at maging handa sa sakuna. Dumaan sa pagsasanay ang faculty at staff ng John B. Lacson Foundation Maritime University sa tulong ng Office of Civil Defense Region 6. Isinagawa ang training noong Pebrero 21 sa John B. Lacson Hall sa loob ng campus sa Villa Arevalo sa Iloilo City.
at nilahukan ito ng 23 participants. Sumailalim ang grupo sa Incident Command System o ICS Executive Course na layong bigyan ng mga tauhan ng Universidad ng Kaalaman sa ICS framework at nakatutok sa pamumuno at pagdedesisyon sa panahon ng pagtugon sa emergency. Pinangunahan ni Attorney Melissa Banyas ng OCD6 ang pagsasanay kasama sina SFO3 Robelo Aguilar ng Bureau of Fire Protection 6 at Lester Kenneth Gimotea na dumaan na rin sa ICS training. Nagsilbi naman bilang course monitor si Angel Grace Limera ng OCD6. Ang ICS ay isang standardized na pamamaraan ng incident management na nagpapaigting sa koordinasyon at kahusayan sa panahon ng krisis. Narito pa ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Civil Defense Region 6 nagsagawa ng 4 na araw na pagsasanay sa Enhanced Disaster Risk Reduction and Management Planning sa Iloilo City. At gusto mo bang magtrabaho para sa OCD? Alamin kung saan at paano sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi magbabara yan. O ngayon, alam mo na good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bumisita ang mga opisyal at kinatawan ng Arise Philippines sa Office of Civil Defense para talakayin ang potensyal na pakikipagsanib-puwersa na layong paigtingin pa ang mga hakbang para sa disaster risk reduction. Malugod na tinanggap ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang mga executive ng Arise Philippines kabilang sina outgoing Director Susana Wangco at incoming Director Joseph Bacareza. Sa pulong, tinalakay ang ilang mga aspeto na maaaring pagtulungan tulad ng paglulunsad ng Safe and Sustainable Communities Program sa pamamagitan ng Community-Based Disaster Risk Management Training ng OCD, pagtatakda ng Framework Agreement para sa Technical Assistance na bubuo ng mga patakaran para sa mga miyembro ng Arise na kalahok sa disaster response, katuwang na pagbuo at paglulunsad ng Arise Philippines Academy, partisipasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at OCD Regional Offices, tree planting activities sa buong bansa at iba pa.
Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Thailand Defense Minister Phumtham Wechayachai para talakayin ang pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating sa depensa, partikular na ang Disaster Risk Reduction and Management. Bukod sa usapin ng kooperasyon sa seguridad, tinalakay rin ang pagtutulungan sa aspeto ng Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Inihayag naman ni Wechayachai ang interes ng Thailand sa pagkikipagpalitan ng mga ideya, halimbawa sa tinatawag na best practices, partikular sa HADR. Binigyang diin din niya na ang ganitong kooperasyon ay hindi lang makabubuti sa dalawang bansa kundi maging sa kabuuan ng ASEAN community. Nagsagawa ng 4 na araw na pagsasanay ang Office of Civil Defense Region 6 sa unang rollout ng Enhanced Disaster Risk Reduction and Management Planning nitong Pebrero sa Iloilo City. Layo ng pagsasanay ang sistematikong pagpaplano at palitan ng impormasyon para mapabuti pa ang pagtugon sa mga kalamidad at mabawasan ang pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian. Nasa 34 ang lumahok na mga miyembro ng Regional DRRM Council, Regional Review Teams ng Local DRRM Plans at kinatawan mula sa Local DRRM Councils ng 6 na probinsya at 2 lungsod, ang unang batch na tinawag na Sambisig. Kabilang sa mga eksperto na nagbigay ng pagsasanay sina Maria Aletha Nogra, DRRM Chief, OCD Negros Island Region, Robert Padillo, CDTI OCD Central Office, Hyacinth Menicable, Chief PDPS OCD Region 6, Maria Jemima Ann Isubal, OCD Negros Island Region, at Gemma Angelica Sihera ng DSUD 6. Sumama rin ang ilang observer mula Japan International Cooperation Agency o JICA at kinatawan mula OCD at JICA Disaster Risk Reduction and Management Capacity Enhancement Project Phase 2. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, napapalakas ang Disaster Risk Reduction and Management Planning capability ng mga local DRRM officer. Hinihimay din ang mga makabagong metodolohiya at practical applications upang mapabuti ang kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. O ito po sa mga taga Eastern Visayas, gusto nyo ba na maging bahagi ng maaksyong paglilingkod sa bayan? Abay, mag-apply na sa Office of Civil Defense Region 8. Naghahanap po ang OCD Eastern Visayas ng 3 job orders para sa maintenance support. Ang trabaho ay para maging driver. Ang deadline ng mga gusto mag-apply ay hanggang March 7, 2025. Sa mga interesado, maaari lang bisitahin ang Facebook page ng OCD Region 8. Bago po tayo magpaalam ay ang mahigpit po namin na paalala sa inyo na laging uminom ng tubig at umiwas magbabad sa araw. Nagsimula na kasing uminit ang panahon at kasabay niyan ay sinabi ng Pag-asa na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman ng katawan sa Metro Manila ngayong araw. Ito pong advisory ng Pag-asa na possible na mag-reach ng 46 degrees Celsius itong dito sa Science Garden ng Quezon City. Kumusta po? Ano po yung update? Na-reach po yung peak na ito, itong heat index na ito sa Quezon City? Sige po. Salamat po, sir. Kanina pong 1 p.m., since nag-observe po sila, meron na po tayong naitala na for the heat index po, 37 degrees Celsius. And then kanina pong 2 p.m., ito po yung latest is pumalo po siya ng 36 degrees Celsius. So kung tatanungin nyo po na yung heat index po ito na medyo malayo po dun sa sinabi natin na 46 degrees yung atin pong forecast. So, mababa din po kasi yung ating na record na relative humidity o yun pong RH na tinatawag natin, yun pong kumbaga sa in layman's term, yun pong halumigmig na yung water vapor content po ng isang lugar ay mababa po. Kaya mababa po yung naging resulta ng ating heat index forecast na observed heat index.
Ma'am, pero ang question po kasi parang yung 45 to 46, pero ito masyadong medyo malayo, hindi man lang close to parang like 42 or diba, close to 46, pero to parang 36 degrees Celsius ng 2 p.m. Ano po yung reason bakit ganun ka medyo malayo? Yun nga po yung ano natin, nakita po natin na masyado din po kasi mababa yung relative humidity o yung water vapor content po ng lugar doon sa Science Garden. Kaya po mababa din po yung ating naging heat index na recorded for at 2 p.m. Okay. So pag ganito po, ibig sabihin itong 36 degrees Celsius, ano pong kategorya ito, ma'am? So ito po, nasa caution pa lang po, extreme caution. Pag sinabing extreme caution po, ano po yung mga kailangan gawin po? So, ang pwede po nating maranasan kung tayo po ay nasa labas, nasa lansangan at exposed po tayo sa matinding init po talaga, maaari po tayo magkaroon ng heat cramps at magkaramdam po ng mga matinding pagkauhaw or yung nanunuyo ang lalamunan, and also kapag mas matagal po ang exposure sa labas, lalo na po yung ating mga kababayan na vendor o yung pong ating mga commuter, ay not to mention po yung ating ding mga mga kapulisan na nandiyan po sa lansangan. So maaari din po silang magkaroon po ng heat stroke. Okay. So kahit sinasabi yung extreme extreme caution. Extreme caution, opo. Okay. So ma'am, paano po ba sinusukat yung heat index po? Okay. So ang heat index po kasi tayo po mas familiar po tayo dun sa tinatawag natin na air temperature. So ito po yung pag sinabi po natin kunyari 32 degrees yung ating air temperature, o kaya po yun po yung sa kapaligiran natin. Ngayon, kapag sinabi po nating heat index, ito po yung nararamdaman na init ng katawan ng tao. So ito po yung apparent heat. So aside po dun sa air temperature, ginagiging factor din po yung relative humidity or yung halumigmig sa isang lugar, at ito po yung ating kino-compute para po makapag-arrive tayo dun sa heat index na nararamdaman po ng isang tao sa labas po, na nasa labas. May specialized instrument po ba kayong ginagamit para masukat po ito? For now po, ang ginagamit po natin dito is yung natin pong sa atin pong mga istasyon all over the Philippines, yung pong wet bulb and sa dry bulb po, thermometer. So yun po yung ginagamit natin. And also, yung sa RH naman po, yun din po yung instrumento na ginagamit natin na nagme-measure po ng relative humidity. Okay. Tapos meron po tayong formula na ginagamit po dito. So if I may mention po yung sa Stephen Boltzmann na formula, which is ito rin naman po yung ginagamit worldwide ng World Meteorological Organization to determine the heat index in a particular place. Ma'am, may kinalaman po kaya yung easterlies na nararanasan po natin ngayon na nakakaapekto po sa bansa ngayon, kung bakit yung target na or yung na-forecast po ninyo na 46 degrees Celsius ay hindi po na-reach at naging 36 degrees Celsius lang po? Hindi naman po natin right away na masasabi na sobrang po sila connected, since yun nga po, maaaring pong ngayong pong araw na to, kaninang mga bandang alas 12, ganyan, o kaya kahit umaga ay nagkaroon po ng konting pag-ulan. Siyempre po, mas marami pong vapor sa paligid. So yun po, mas makakadagdag po yun sa init dahil po mas tataas po yung relative humidity natin. So yun po yung makakapagpataasan na ng ating heat index. Ma'am, bukas po, ano po yung forecast po natin para bukas naman po? Oo, so inaasahan po natin na hindi na po ganito kataas ang magiging forecast natin na 46, since mamaya pa pong 5 p.m. So meron pa po tayong observation, hihintayin ng 5 p.m. para po makapag-forecast po tayo for the next 2 days. So ang tabayanan po natin yon yung magiging heat index forecast po muli ng Pag-asa, na usually po nire-release namin ng 6 p.m. po, naka-up na po sa website namin. Ma'am, doon po sa ibang lugar, like yung sa Muñoz at doon sa Clark Airport sa Pampanga, kumusta po? Ano po yung na-reach na heat index po ngayong araw po? For now, hindi pa po namin na-check, since medyo ang concentration po natin ngayon sa media po, kasi mas madami po yung nagtatanong.
dito sa ating Metro Manila kung ano po yung na-reach na heat index. So, hindi pa po namin na-check yung kanilang data since mamaya pa po ulit na hindi po namin talaga pinagtuunan ng pansin for now since nandito po tayo nakakonsentrate sa Metro Manila. So, kung gusto niyo po mamaya, pwede po nating ibigay din sa inyo yung naging observed na heat index actual. So ma'am, linawin na lang po natin yung mga kategorya po nitong heat index at yung mga corresponding na pag-iingat po na dapat gawin po ng ating mga kababayan. Sige sir. So meron po tayong 4 na classification ng heat index, yung epekto po nito sa mga taong nasa labas, mga outdoor na nandun po sa may mga outdoor activities. So 27 to 32 degrees Celsius po na heat index. Ito po yung kung makikita niyo po sa aming mapa or sa atin pong table, ito po ay kulay yellow, ito po ay caution. So nagbibigay po tayo dito ng pag-iingat. Bakit po ba? Ano po ba ang epekto nito sa ating katawan? So magkakaramdam po tayo ng madaling pagkapagod na may yung mga taong nasa exposed po dito sa may mga outdoor activities. Tapos magkakaroon din po ng heat cramps sa kanilang katawan. And also 33 to 41, ito naman po yung extreme caution. So ito po ay magkakaroon din po ng heat cramps at mas madali pong mapagod ang mga taong makakaranas nito. At ang continuous exposure po nito na mas matagal po sila sa labas ay maaari pong mag-lead sa heat stroke, lalo na po yung may mga pre-existing condition na may mga high blood, ganyan po. And also yung atin pong mga elderly, mas exposed po sila dito. So 42 to 51 degrees Celsius, ito po, danger na po ito. So heat cramps and heat exhaustion are likely, mas madalas na po yung mga at posibleng pag-occur nito. At yung heat stroke po ay hindi po natin inaalis na mangyari, dahil na po dun sa mas continuous ang exposure sa labas. And 52 degrees and beyond, ito na po yung extreme danger. So heat stroke po is talagang mangyayari at pwedeng mangyari po sa isang individual na nasa labas po. So ano po yung mga pag-iingat na dapat pong tandaan ng ating mga kababayan para po makaiwas sa peligro at epekto po nitong heat index po, ma'am? Ayan po. So lagi po namin sinasabi, una po yung ating mga kababayan na nasa labas at hindi maiwasan na pumunta at mag-commute, lalo na po yung ating mga estudyante at yung ating pong mga ibang manggagawa. So dapat po magsuot po tayo ng mas mga light colors na damit, yung mga t-shirt, ganyan na mas madali pong mag-absorb ng pawis at hindi po tayo mainitan. And of course po, lagi po tayo magdala ng tubig, ng payong, ng cup para po maging ng mga pamuna sa ating mga pawis para po mas maging komportable po ang ating mga pagbabiyahe o ang mga ginagawa po nating activity sa labas, hindi po tayo gaanong maapektuhan itong matinding init. And kung sakali po na nasa labas na, mas makabubuti po kung habang naglalakad, dun po tayo sa may mga shade para po hindi masyadong matindi ang init. At yun nga po, iwasan din po natin na sobrang magtagal po sa labas. Kung hindi naman kailangan, mas okay po na doon na lang tayo sa mga mas well-ventilated na areas. Okay. Ma'am, ito po dahil papasok na nga po itong tag-init, ma'am. So ano po yung maaasahan po natin in the coming days, in the coming weeks na regarding po dito sa heat index po? Talagang madadalas ba na mararanasan ito ng ating mga kababayan? So dito po kami sa Pag-asa, sir, nagbibigay po tayo ng heat index forecast mula po March 1 hanggang June 30. So dahil po ang dry season natin ay ito, papasok na po tayo March to May, talaga pong aasahan natin na dahil na rin po sa mainit na panahon, talaga pong ang ating heat index ay inaasahan po natin na yung ating pong ibang lugar ay mas tataas pa po ang mga ibibigay nating forecast. Kaya po lagi namin pinapaalala na umantabay po sa aming mga binibigay na advisories para po makapag-ingat po yung ating mga kababayan. At kung ito pong mga nangyayari po na easterlies, na itong mga pag-uulan, ay makakatulong po ba ito para medyo mabawasan yung epekto po? Actually, sir, kung mas umuulan po, mas tapos bigla lang ulan, mawawala agad. Dahil nga po sa ating
nasa tropics po tayo. So pag may mga konting pag-ulan po, mas nakakadagdag po ito ng init. Bakit po? Kasi yung vapor po nasa paligid lang. So mas tataas po yung relative humidity, mas maaari pong tumaas ang heat index. Unlike po yung continuous na pag-ulan, mas okay pa po yung mga ganun. Kasi yung mga paminsan-minsan lang po pag-ulan. Alright, maraming salamat po, Midbel Masalio ng Pag-asa. Stay hydrated po at mabilis na umaksyon laban sa init. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.